O eto, si Raul Manuel, hindi kami parehas ng paniniwala nito sa maraming bagay. Ano ho? Pero this time, pareho ang aming paniniwala, mga kababayan. Kung madami ang nagsasabi na itong si Raul Manuel at ang kasama niya, makabundok daw ho sila, ako din ho, naniniwala na ganun ho sila. Pero hindi po ibig sabihin na iisang tabi natin, mga bossing. Yung mga tamang sinasabi nila. Ano po? Lahat po yan pinapakinggan natin. Kaya nga 'di ba? Hanga ako doon sa mga kakamping. Bakit ho? Kasi ang mga kakamping dati ayaw niyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nung nakita nila, aba, okay naman pala na mamuno ang ating presidente, no? Bakit hindi natin suportahan? O di ho ba? Kaya yung sinasabi ho ng mga DDS na malakas sila, palakas ng palakas, diyan pa lang po yung pagsuporta ng mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos. Diyan pa lang po malalaman mo na walang katotohanan yung sinasabi nila na palakas sila ng palakas. O ano ba sabi ni Raul Manuel? May ilang naglalako ng idea na ang impeachment di umano ay gumagambala lang sa kapayapaan ng bansa. Hindi ho no? Peace na lamang daw. Hindi ho, hindi tayo doon. Hindi tayo papayag na. Kasi meron ng peace rally. Kasi ganyan na. Nagpahayag na, no? Ng kapayapaan na lang. So yung impeachment na yan, wala nang ganyan. Hindi ho. Sa susunod ho na magkaroon ulit ng ganyang issue, rally lang din po ang isasagot sa atin. Nakaalpas nung huling rally di sagutin ulit natin ang rally. Pagkatapos okay na yun. Di ho ba? Okay na yun. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Correct ho ito. Tama ho ito, mga bossing. No? Hindi naman porket na ako naniniwalang makabundok itong si Raul Manuel. Yung mga sinasabi niyang ganito hindi tayo agree. Pangit ho yun. Mga DDS lang ho ang gumagawa nun. Tanungin mo sila, bakit ayaw mo kay Bongbong Marcos? Hindi ko kasi presidente yan. Ang gusto ko si Digong Yun lang po yung sasagot nila sa inyo. Bakit ipinagtatanggol mo ang vice-presidente? Kasi Duterte ako Ganun. yun lang ho talaga ang isasagot niya mga bossing. Sabi ni Angeli Star, good evening po. Good evening po sa iyo, ma'am. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Yan nga po yung sinasabi natin, mga boss. Ano po? Na ang problema ng bayang ito o ng bayang Pilipinas ay yung mga kawatan diyan sa gobyerno. Kaya po tayo padausdos ng padausdos, naghihirap ang ating bansa, kaya naglilid sa away-away. Hindi ho ba? Pero pagka walang mga ganyan, maaayos ang ating mga namumuno, walang nakawan, walang puro pansarili lang ang iniisip. Syempre makikita ng mamamayang Pilipino yun. Kasabay po ang pag-unlad ng bawat isang Pilipino. Sa bawat pag-unlad po ng bawat Pilipino, pagganda din ng ugali ng bawat Pilipino. Kasi magiging masaya na lahat okay, ang Pilipinas, ganito, ayos tayong lahat. Peace! Diyan mag-uumpisa ang kapayapaan. Diba? Sabi ni Maria Socorro, malabanan, paano ipapaliwanag Winaldas ni Sara? Hindi tayo matatahimik hanggat hindi na-impeach si Sara. At hindi tayo matatahimik mga kababayan. Hanggat yung mga DDS o yung mga Duterte nandyan. Nakita nyo naman po yung ginagawa nilang tawag dito? Yung mga ginagawa ho nilang mga ganyan.
na paninira ho sa ating presidente at sa gobyerno ng Pilipinas. If people claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully and apply what it says to relevant context of today. Sa Ten Commandments ho, mga kababayan, ano yung mga nakasaad doon? Yung mga ilan-ilan na mga nakasaad doon? Bawal pumatay. Diba? Bawal tumegi. Bawal magnakaw. Eh bakit okay na lang sa iba yung wag nang ipaliwanag? Yung mga confidential funds. Kasi nga confidential nga ang pangalan. Kaya hindi dapat ipaliwanag. Confidential lang sa kanila. Pati ba sa COA dapat confidential yung mga pangalan ng mga pinagbayaran nila? Kakampi ng gobyerno yun. Diba? Kasama sa gobyerno ang Commission on Audit, mga kababayan. Hindi kasi sabi nung isang sabi ni Ping Lacson, pwede naman daw yung mga alias-alias. Pinutol nila doon yung salita ni Ping Lacson. No, tinanggal po nila yung pagpapaliwanag na ang ginawa ng mga DDS pwede po yung mga alias o pinutol na doon. Di ba? Hindi na kinuha yung kasunod. Pwede yung alias, pero dapat merong ibang envelope yan. Upang sa ganon, nandoon yung pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino si Kokoy Villamin, at kung sino yung iba pang mga isinabit doon ng mga chicherya. Di ba? Ay, nako. Sabi ni Freddy Canaber, bawal din magmura. Totoo, di ba? Anyway, mga bossing, ayan. Dito po kahit ako ho naniniwala na si Raul Manuel makabundok to. Hindi po natin pwedeng isa-isang tabi yung mga opinion o yung mga sinasabi nila na alam naman natin na tama, mga bossing. Dumako ngayon tayo kay Dado. Ito, alam ko ang hinihintay ni Chi no? Si Chi, gustong-gusto yung kay Dado Mga kababayan, alam nyo na po ba na si Dado, no? Kinasuhan ni General Torre. Ayan, para po doon sa mga bago pa lang dito sa ating channel at ngayon pa lang ho naririnig ang tungkol dito sa kaso, no? Kinasuhan po ni General Torre si Dado, mga kababayan. Ito papakita ko muna sa inyo. Ayan. Sabi ni Johnsky Boots, shoutout muna, Sir Mark. Okay. At ito yung mga banat natin dito kay Dado.